Dear Mr. R. Si Marco ay isang ordinaryong empleyado sa isang kumpanya ng konstruksyon na nakatira sa isang bayan. Masipag at maasahan sa trabaho. Kasama niya ang kanyang asawa, si Ana, at ang kanilang 2 anak. Bagamat hindi mayaman, kontento naman na sila sa kanilang buhay. Nagpaplano pa lang si Marco na mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya nang dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Nanalo siya sa loto. Isang hapon, habang nagkakape si Marco at si Ana sa kanilang maliit na sala, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Alam mo, Ana, siguro kung mag-iipon tayo ng mas maayos, baka makabili tayo ng mas magandang bahay. Sabi ni Marco habang tinitignan ang mga ulat sa trabaho sa kanyang cellphone. Oo nga, mahal. Pero mahirap din mag-ipon eh. Lalo na't may mga gastusin tayo araw-araw. Sagot ni Ana habang inaasikaso ang kanilang mga anak na naglalaro sa tabi. Tama ka. Pero kahit maliit lang, basta't magtulungan tayo. Sigurado akong kaya natin. Minsan nga naiisip ko na baka may mga pagkakataon na magiging magaan ang buhay natin. Kaya lang, kailangan natin tamang diskarte. Sagot ni Marco na puno ng pangarap. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang mga plano, hindi nila alam na isang hindi inaasahang pagkakataon ang magbabago sa lahat ng yon. Isang araw, habang naglalakad si Marco papunta sa trabaho, napansin niyang may nakasabit na maliliit na lolo ticket sa isang tindahan sa kanto. May kung ano siyang naramdaman na parang hinihila siya ng hangin papunta sa tindahang yon. Naisip niya lang na subukan ito para lang sa kasiyahan, kaya't kumuha siya ng isa. Wala namang mawawala kung susubukan. Tsaka baka ito ng swerte ko. Usal niya sa kanyang sarili. Ate, isang ticket nga. Eto kuya. Aba, pang-8 ka nang bumili ah. Sabi kasi sa hula, lucky daw ang number 8. Pag nanalo ka, balatuhan mo ako kuya ha. Biro ng kaherang nag-abot sa kanya ng tiket. Nginitian lang ito ni Marco. Lumipas ang oras at sumapit na ang dapit hapon. Hindi makapaniwala si Marco habang tinitingnan ang nanalong tiket sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang paulit-ulit niyang binabasa ang mga numero. Kinukumpirma kung totoo ba ang kanyang nakikita. Ana! Ana, halika rito! Sigaw niya, puno ng pananabik. Mabilis na lumapit si Ana mula sa kusina. May hawak pang sandok. Oh, ano naman yun, Marco? Bakit parang nagwawala ka? Hindi ako makapaniwala. Tignan mo to! Ipinakita niya ang tiket sa kanyang asawa. Halos hindi pa rin makapagsalita sa labis na tuwa. Tumingin si Ana sa tiket pagkatapos sa telebisyon kung saan ipinalabas ang winning numbers. Napatakip siya ng bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, Marco! Tayo to! Tayo ang nanalo! Napaupo sila sa sofa. Parehong hindi makapaniwala sa kanilang swerte. Agad nilang tinawagan ang opisina ng loto para kumpirmahin ang kanilang panalo. Nang makumpirma ito, bumuhos ang tuwa at sigaw sa kanilang munting tahanan. Hindi na tayo maghihirap, mahal. Hindi na natin kailangan magtipid sa lahat ng bagay. Sabi ni Marco, yakap-yakap si Ana. Pwede na natin bilhin ng bahay na matagal na natin pinapangarap. Sagot ni Ana, puno ng sigla. At pwede tayo magbakasyon. Sa wakas, makakapunta na tayo sa Boracay o kahit sa ibang bansa. Hindi lang yun. Gusto kong magtayo ng negosyo para lumago pa ang pera natin. Ayoko maubos lang ito basta-basta na walang patutunguhan. Agad nilang sinimulan ang kanilang mga plano.
Sa loob lamang ng ilang linggo, nakabili na sila ng isang magarang bahay sa isang eksklusibong subdivision. Malayo sa kanilang dating maliit at masikip na inupahang bahay. Ang bahay ay may malawak na bakuran, sariling swimming pool, at modernong disenyo na parang sa mga nakikita lang nila noon sa isang magazine. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganitong bahay. Sambit ni Ana habang pinagmamasdan ang malawak nilang sala. Ito na nga ang bagong simula natin. Sagot naman ni Marco nang nakangiti. Bukod sa bahay, bumili rin sila ng mga mamahaling sasakyan. Si Ana ay napili ang isang luxury SUV, habang si Marco naman ay bumili ng sports car na noon pa niya pinapangarap. Masaya nilang ipinakita ito sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na labis ding humanga sa kanilang biglaang pag-asenso. Uy, ang gara ng kotse mo pare! Sabi ng kanyang kumpare nang minsang bumisita sa kanila. Dati ko pang gusto to pare. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Sagot naman ni Marco na proud sa kanyang bagong sasakyan. Bukod sa mga luho, nagpasya rin silang magtayo ng negosyo. Nagbukas sila ng isang malit na restaurant sa bayan at nag-invest sila sa ilang negosyo sa kanilang mga kakilala. Lahat ng ito ay para siguraduhin na hindi nila basta-basta mauubos ang kanilang yaman. Dapat alam natin kung paano i-manage ito, mahal. Sabi ni Marco kay Ana, isang gabi habang nag-uusap sila sa kanilang bagong bahay. Tama ka. Pero siyempre, dapat maranasan din natin ang magandang buhay. Hindi naman araw-araw na nanalo sa loto, di ba? Siyempre naman, mahal. Sagot ni Marco habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Kaya simula ngayon, wala nang hirap. Mag-enjoy na lang tayo sa buhay. Sa unang tingin, tila isang perpektong buhay ang naghihintay sa kanila. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng kanilang bagong kaginhawaan ay may paparating na unos na susubok sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan at mga pangarap na natupad, unti-unting nagbago ang tingin ni Marco sa kanyang asawa. Napansin niya ang mga pagbabago sa ugali ni Ana, katulad na lamang ng pagiging abala sa hindi niya alam na mga bagay, ang mga misteryosong paglabas tuwing gabi, at ang biglaang kawalan ng oras para sa kanilang pamilya. Sa halip na magkausap sila at magplano para sa kanilang kinabukasan, ay mas lalong lumalayo si Ana. Hindi na siya nakatiis at kinumpronta niya ito. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Marco sa sala, hawak niya ang isang baso ng alak at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ilang linggo na niyang napapansin ang pagbabago kay Ana. Madalas itong wala sa bahay, laging abala sa kanyang telepono, at bihira na silang magkaroon ng mahabang pag-uusap, ni hindi na din naasikaso ang kanilang mga anak. Nang dumating si Ana, amoy mamahaling pabango ito at nakasuot ng isang mamahaling damit na kulang na lang ay maghubad na ito sa sobrang lantad ng kanyang katawan. Saan ka galing? Malamig na tanong ni Marco habang nakaupo pa rin sa sofa. Ha? Sumama lang ako sa mga kaibigan ko. Alam mo naman, kailangan ko rin mag-enjoy, di ba? Sagot ni Ana habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Nag-igting ang mga panga ni Marco sa itinitimping galit. Gabi-gabi ka nang umaalis, Ana. Minsan hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka pumupunta. Ano bang nangyayari sa'yo? Napabuntong hininga si Ana. Marco, ang dami-dami na nating pera ngayon. Hindi na natin kailangan mag-alala sa mga problema katulad ng dati. Hindi pa dapat ini-enjoy natin to? Ini-enjoy? Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Ana, pamilya tayo. Pero parang ako na lang ang nag-aalaga sa pamilyang ito. Hindi na tayo nakakapag-usap.
Hindi ka na halos umuwi ng maaga. At kahit nandito ka, parang ang layo-layo mo. Naiirita si Ana. Bakit ba palagi mo ko ini-interrogate? Hindi ba pwede gusto ko lang mag-relax? Hindi ko naman ginagastos lahat ng pera mo. Napapailing na lang si Marco sa walang kwentang sagot ng asawa. Hindi ito tungkol sa pera, Ana. Tungkol ito sa atin. Ano bang nangyayari sa'yo? May tinatago ka ba? Saglit na natahimik si Ana. Napayuko siya bago tumingin kay Marco. Alam mo, Marco, hindi ko alam kung bakit parang ang bigat mo nakausap. Bakit hindi mo lang hayaan ako maging masaya? Masaya? Ana, hindi ko alam kung masaya ka pa ba sa pamilya natin? O mas masaya ka sa ibang bagay na hindi ko alam? Napairap si Ana. Alam mo, Marco, kung ito lang ang palagi natin pag-aawayan, baka mas mabuting hayaan mo na lang ako gawin ang mga gusto ko. Natigilan si Marco. Hindi niya akalaing maririnig niya yon mula sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang maramdaman niyang may tinatago si Ana o ang realisasyon na baka unti-unti na siyang nawawala sa buhay nito. Habang tahimik na lumalakad papunta sa kanilang kwarto si Ana, ay isang bagay ang natitiyak ni Marco. May hindi tama at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman na may itinatago ito. Kinabukasan ay maagang gumising si Marco. Sa kabila ng maraming tanong at pag-aalinlangan sa kanyang puso, naisip niyang subukan pa ring ayusin ang gusot sa kanilang pagsasama. Naghanda siya ng almusal, sinangag, itlog at paboritong tapa ni Ana. Inayos niya rin ang mesa, siniguradong maganda ang presentasyon at naglagay ng isang maliit na bulaklak sa gitna. Nang lumabas si Ana mula sa kanilang kwarto, bahagyang nagulat ito sa nakita. Ano to, Marco? Tanong niya. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ngumiti lang si Marco. Pilit ipinapakita ang kanyang senseridad. Gusto lang kitang ipaganda ng almusal. Alam ko medyo hindi maganda naging usapan natin kagabi. Gusto kong ayusin to, Ana. Napatingin si Ana sa pagkain at saka bumuntong hininga. Marco, hindi mo naman kailangan gawin pa to. Gusto kong gawin, Ana, kasi mahal kita eh. Alam ko may mga bagay tayong hindi na pagkakasunduan. Pero mag-asawa tayo, Ana. Ayoko lumayo ka sa akin. Sandaling natahimik si Ana. Tumitig siya sa asawa. Halatang may bumabagabag sa kanyang isipan. Umupo siya sa upuan at marahang kinuha ang tinidor. Salamat, Marco. Mahinang sabi niya bago kubuha ng isang subo. Napangiti si Marco. Para sa kanya, ito ay isang maliit ngunit mahalagang hakbang para maibalik ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi niya alam kung ang simpleng almusal na yon ay sapat na upang maibalik ang init ng kanilang relasyon. O kung ito ay isang panandaliang pahinga bago ang mas malaking bagyong paparating. Pagkatapos ng almusal, ay inayos na ni Marco ang mesa. Napatingin siya kay Ana na tahimik na umiinom ng kape. Alam niyang may distansya pa rin sa pagitan nila, ngunit hindi siya susuko sa pagsubok na maibalik ang dati nilang trato sa isa't isa. Lumapit siya kay Ana at marahang hinawakan ng kamay nito. Ana, gusto mo bang mag-wine tayo mamaya? Alam ko matagal na tayong hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Gusto ko lang sanang makapag-relax tayo, kahit sandali lang. Napatingin si Ana sa kanya, tila nag-aalangan. Marco, hindi ko alam eh. Medyo marami akong gagawin mamaya. Alam kong busy ka, pero gusto kong magkaroon tayo ng oras na tayo lang. Sagot ni Marco, may bahagyang ngiti sa labi. Kahit isang gabi lang, yung walang iniisip na problema.
Yung walang away. Just the two of us. Napabuntong hininga si Ana at saglit na nag-isip at sa huli, tumango siya. Sige, pero sandali lang ha. May lakad pa ako kinabukasan eh. Napangiti si Marco kahit alam niyang may lungkot sa likod ng kanyang saya. Salamat mahal. Gusto ko lang talagang makasama ka eh. Habang pinagmamasdan niya si Ana nang ito'y tumayo at nag-aayos ng sarili, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ito na kaya ang simula ng kanilang muling pagkakalapit o isa pang ilusyon na pilit niyang hinahawakan bago ang tuluyang pagkawala ng lahat? Kinagabihan, maagang umuwi si Marco mula sa kanilang negosyo upang paghandaan ang espesyal na gabi nila ni Ana. Sa loob ng kanilang bahay, inayos niya ang hapagkainan. May kandila sa gitna, nakalatag ang paboritong pagkain ni Ana at isang bote ng mamahaling alak na inihanda niya para sa kanila. Nang dumating si Ana, napahinto ito sa pintuan at napatingin sa paligid. Ano to, Marco? Tanong niya, bahagyang naguguluhan. Ngumiti si Marco at lumapit sa kanya. Gusto ko lang sana magkaroon tayo ng isang gabi na tayo lang ulit, yung tulad ng dati. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Ana. Pinaghandaan mo talaga to ha? Akala ko ba wine lang? Kumpara sa'yo, oo. Sagot ni Marco. Sabay hila sa kanya papunta sa mesa. Halika na, umupo ka na. Tikman mo to. Paborito mo yan, di ba? Habang kumakain sila, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi nila napag-uusapan dati. Ang mga masasayang alaala nila noon, ang mga pangarap nila bago pa dumating ang yaman, at ang saya kahit sa simpleng buhay nila noon. Napansin ni Marco na unti-unting lumuluwag ang loob ni Ana habang dahan-dahan nilang inuubos ang bote ng alak. Hindi nagtagal, halatang tinamaan na ito ng alak dahil namumula na ang pisngi at bahagyang natatawa sa mga kwento niya. Marco, namiss ko ito ah. Mahinang sabi ni Ana habang tinutukod ang kanyang baba sa kamay. Namiss ko yung ganitong pakiramdam. Yung tayo lang, walang iniisip na ibang bagay. Napangiti si Marco at hinawakan ang kamay nito. Pwede pa naman nating ibalik, Ana. Hindi pa huli ang lahat. Tumingin si Ana sa kanya na tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na magsalita, hinila niya si Marco papalapit at hinalikan ito. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito, ang maramdamang muli ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa. Sa gabing yun, sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga kandila, muling nagkalapit ang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandali, may isang bahagi kay Marco na hindi siya mapakali. Totoo nga kayang bumalik ang asawa niya sa kanya, o ito'y dulot lamang ng alak at ng isang gabing puno ng ilusyon? Napakunot ang noo ni Marco habang bumababa sa hagdan. Inaasahan niyang wala na si Ana, pero laking gulat niya nang marinig ang mga tawa ng kanilang mga anak mula sa kusina. Kasabay nito, naamoy niya ang bango ng bawang na piniprito, isang pamilyar na amoy na madalas sumasalubong sa kanya noon tuwing umaga. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang nakatayo si Ana sa harap ng kalan, nagluluto ng sinangag habang masayang kinakausap ang kanilang mga anak. Good morning, Papa! Masiglang bati ng bunso nilang anak habang nakangiti ito sa kanya. Napatingin si Ana kay Marco at bahagyang napangiti. Gising ka na pala. Tamang-tama, malapit na itong maluto. Maupo ka na dyan. Napakamot ng ulo si Marco. Tila hindi makapaniwala sa eksena sa harapan niya. Ikaw nagluto? Tanong niya. Bakas sa boses ang pagtataka. Bakit? Bawal ba? Namiss ko lang magluto para sa pamilya ko.
Napatingin si Marco sa kanilang mga anak na masayang kumakain ng pandesal habang nagkukwentuhan. Para bang bumalik saglit ang dati nilang buhay, yung simple at puno ng saya. Umupo siya sa hapagkainan at tinitigan si Ana habang patuloy itong nagluluto. Hindi ko inaasahan to, Ana. Pero ang sarap sa pakiramdam. Napangiti si Ana at saka nagkipit balikat. Siguro gusto ko lang bumawi. Naramdaman ni Marco ang sensiridad sa boses ng asawa. Kahit hindi niya alam kung tuloy na nga bang bumabalik ang Ana na dating kasama niya sa hirap at ginhawa. Pinili niyang namnamin ang sandaling yon. Isang umagang puno ng pag-asa na baka nga may pag-asang muling mabuo ang kanilang pamilya. Matapos ang gabing yon na nag-isang muli silang mag-asawa, ay unti-unting bumalik sa dati ang pagsasama ni Marco at Ana. Naging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Muling napuno ng halakhak ang kanilang tahanan at tila bumalik ang init ng kanilang pagmamahalan. Maging ang kanilang mga anak ay labis ang tuwa na makita ang kanilang mga magulang na masaya ulit. Si Ana ay naging mas maalaga kay Marco. Madalas na siyang nasa bahay at bihira nang lumalabas nang hindi nagpapaalam. Para kay Marco, ito na marahil ang simula ng isang panibagong yugto sa kanilang pagsasama. Isang bagong pagkakataon para sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kasiyahang ito, isang revelasyon ang lumabas na muling sisira sa tiwala ni Marco. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanilang aparador, napansin niya ang isang maliit na kahon na halatang isiniksik lamang sa pinakaloob. Hindi niya ito dating napansin, kaya kaagad niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, may ilang resibo ng mga mamahaling gamit, booking confirmation ng mga hotel, at isang larawan. Isang larawan ni Ana kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, magkahawak kamay at mukhang malapit sa isa't isa. Natahimik si Marco sandali. Tila isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya habang isa-isang bumagsak ang mga piraso ng katotohanan sa kanyang harapan. Hindi lang simpleng paglilibang ang ginagawa ni Ana noon. At ngayon, kahit anong pagsisikap nilang ayusin ang kanilang pamilya, may anino pa ring bumabalot sa kanilang nakaraan. Isang aninong maaaring tuluyang gumiba sa tiwalang pilit niyang binuo muli. Sa kabila ng matinding pagyanig ng kanyang damdamin, pinili ni Marco na pigilan ang sarili. Napatingin siya sa kahon sa kanyang kamay, ang ebidensyang maaaring muling sumira sa katahimikan na pilit nilang binubuo ni Ana. Dahan-dahan niyang sinara ang kahon at muling ibinalik sa kinilalagyan nito. Waring umaasang kasama ng pagtatago nito ay ang paglaho ng katotohanang bumungad sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinilit ipakalma ang kanyang sarili at pinanghawakan ang isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sariling galit, ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Marco na ipagpatuloy ang kanilang buhay na tila walang nangyari. Naging mas maalalahanin siya kay Ana, mas mapagmahal sa kanilang mga anak, at mas determinado na wag hayaang masira muli ang kanilang naibalik na pagsasama. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang tinig na patuloy na bumubulong. Ang tanong, kung hanggang kailan kaya niya kakayaning magpanggap na walang alam. Sa tuwing tinititigan niya si Ana, nakikita niya ang parehong babae na minahal niya noon. Ngunit kasabay nito ay ang aninong hindi niya kayang lubusang takasan. Sa bawat yakap at halik nito, hindi niya maiwasang isipin kung siya pa nga ba talaga ang laman ng puso nito o kung may natitira pang bahagi sa nakaraan na hindi niya kailanman malalaman. At sa bawat araw na lumilipas, isang bagay ang alam ni Marco. Hindi ang katotohanan ang tunay na nagpapahirap sa kanya, kundi ang pagpili niyang baliwalain ito. Gabing puno ng saya at selebrasyon ngayon sa restaurant ni Marco. Isang taon na kasimula nang itinayo niya ito, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, narito siya ngayon,
mas matagumpay kaysa sa dati. Maraming bisita ang dumalo, kabilang ang kanyang mga bagong kasosyo, ilang empleyado, at maging ang mga dati niyang kaibigan noong panahong simpleng empleyado pa lamang siya. Habang naglalakad-lakad siya sa loob ng venue, may lumapit sa kanya. Si Rico, isa sa kanyang matagal ng kaibigan na bihira na niyang makita simula nang yumaman siya. Marco! Pare! Ang laki na ng pinagbago mo ah! Masayang bati ni Rico habang kinakabayan siya. Rico! Ang tagal na nating hindi nagkikita. Sagot ni Marco. Kita ang saya sa kanyang mukha. Masaya ako nandito ka pare. O ano nang balita sa'yo? Napangisi si Rico at tumingin sa paligid bago muling bumaling kay Marco. Ayos naman pare. Pero teka, nandito ba si Ana? Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Oo naman pare, kasama ko siya. Bakit mo natanong? Natawa si Rico ng pilit at saka bahagyang lumapit kay Marco. Binabaan ng boses. Pare, di ko alam kung dapat ko bang sabihin to pero may alam akong matagal mo nang dapat malaman. Nagpanting ang tenga ni Marco sa bigat ng tono ng kaibigan. Ano yun Rico? Huwag mo nga akong binibitin. Nag-ayos ng kwelyo si Rico at saka bumuntong hininga. Alam mo bang bago ka manalo sa loto, may ibang lalaki na si Ana? Nanigas si Marco. Ano? Oo pare, ilang beses ko silang nakita noon sa isang resort sa labas ng bayan. Noong panahong doble kahit ka sa trabaho. Siya naman abala sa pakikipagkita sa lalaking yun. Halos hindi makapagsalita si Marco. Isang parte ng utak niya ang gustong itanggi ang paratang ng kaibigan. Pero hindi niya maaalis ang lungkot at bigat sa dibdib. Baka nagkakamali ka lang, Rico. Mahina niyang sagot. Pilit na hinahanap ang kahit anong rason para hindi paniwalaan ang narinig. Umiling si Rico. Hindi ako nag-iimbento, Marco. Kung gusto mo ng pruweba, may mga kakilala akong pwede magpatunay. Ang tanong, kaya mo bang harapin yung totoo? Napalunok si Marco. Sa loob-loob niya, parang nagtutugma na ang mga nakita niya sa kahon at ang mga sinasabi ng taong nasa harapan niya. Pero ngayong narinig niya mula sa iba, hindi na niya alam kung paano haharapin ang sakit na muling bumalot sa kanya. Habang nakatulala pa rin si Marco sa revelasyong ibinunyag ni Rico, biglang lumapit si Ana sa kanila. May hawak na baso ng alak at may matamis na ngiti sa labi. Halatang natatamaan na ito sa iniinom. Marco, kanina pa kita hinahanap. Ang dami gustong bumati sa'yo. Sabi ni Ana bago niya napansin si Rico. Oh, Rico, ikaw pala. Halos sabay na nag-iba ang ekspresyon ni Marco at Rico. Ang una ay hindi makapagsalita at ang pangalawa ay biglang nagpakita ng matinding pag-aalangan. Ana, ang tagal na nating hindi nagkikita. Sagot ni Rico, pilit na ngumiti. Ngunit halata sa kilos nito ang pagkailang. Umiiwas ng tingin. Tila hindi sigurado kung dapat ba siyang manatili o umalis na lang. Napansin ni Ana ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Uy, parang ang bigat naman ng usapan ninyo. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong niya. Labis na nagtataka. Bago pa man makasagot si Marco, mabilis na nagpaalam si Rico. Wala naman Ana. Napadaan lang ako para batiin si Marco. Anyway, pare, ang ganda na negosyo mo ha. Congrats ulit! Hindi na hinintay ni Rico ang sagot ni Marco at agad na lumakad palayo. Waring iniiwasan ang anumang dagdag pang usapan. Sinundan siya ng tingin ni Marco. Kita sa mukha ang pinaghalong pagtataka at pagkalito. Samantala, nanatili namang nakatitig sa kanya si Ana. Hindi sigurado kung bakit tila may biglang bumigat sa aura ng kanyang asawa. Marco, ayos ka lang? Napalunok si Marco. Pinilit ang sariling ngumiti. Oo, okay lang ako. Tara,
Bumalik na tayo sa loob. Ngumiti si Ana at hinawakan siya sa braso. Hindi man lang nahalata ang tensyon na nananatili sa loob ni Marco. Isang damdaming hindi niya alam kung gaano pa niya kayang itago. Matapos ang party, habang ang lahat ay abala sa pag-aayos at ang iba naman ay nagpaalam na, naiwan si Marco sa tabi ng kanilang pool. Tahimik siyang naupo sa isang malambot na upuan, nakatingin sa kalmadong tubig na bahagyang naiilawan ng mga ilaw mula sa kanilang bahay. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit mas malamig ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Rico. Hindi niya ito matanggal sa kanyang isipan. Kahit pa gustuhin niyang isang tabi na lang. Ang ideya na maaaring may ibang minahal si Ana noong panahong nagsusumikap siya para sa kanyang pamilya ay nagpapahirap sa kanya. Ngunit mas matindi ang takot niya. Ang takot na baka totoo nga ang lahat at wala siyang nagawa para pigilan ito. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang makita mismo sa sarili niyang mata. Pero paano? Sa ngayon, si Ana ay tila nagbago na. Mas maalaga ito. Mas aktibo sa buhay nilang mag-asawa. At mas malambing pa nga kaysa dati. Pero may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi niya basta-basta pwedeng baliwalain ang revelasyong nalaman niya ngayong gabi. Napakuyom siya ng kamao. Dapat ba niyang tanungin si Ana? O baka dapat niyang bantayan ito? Alamin kung may tinatago pa ito. Hindi niya alam ang tamang sagot. Habang nakatulala siya sa tubig, isang patak ng ulan ang bumagsak sa ibabaw nito. Lumikha ng maliit na alon na unti-unting lumawak. Parang siya, isang maliit na hinala ang bumalot sa kanya. At ngayon, ito'y lumalawak ng lumalawak. Hindi na niya mapigilan. Isa lang ang sigurado ni Marco. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Abala si Marco sa kanyang opisina. Nakatutok sa mga papeles at meeting schedules nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa mesa at walang pag-aalinlangang sinagot. Hello? Sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa dokumentong binabasa. Ngunit sa sumunod na saglit, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sir Marco, kailangan niyo po pumunta agad sa ospital. Ang anak niyo po, may nangyari. Halos mabitawan niya ang telepono. Nanlabo ang kanyang paningin at parang huminto ang mundo sa narinig niyang balita. Ano? Anong nangyari sa anak ko? Halos pasigaw niyang tanong. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na hinahawakan ang cellphone. Hindi pa po malinaw ang buong detalye, pero sinugod po siya dito sa ospital matapos ang isang aksidente. Hindi na niya hinintay pang matapos ang paliwanag. Agad niyang hinablot ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng opisina. Walang pakialam kung may nakatingin o may tinatapos pa siyang trabaho. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Habang patakbo siyang lumalabas ng gusali, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Iniisip niya kung anong maaaring nangyari, kung gaano ito kaseryoso. At higit sa lahat, may isang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nasaan si Ana? Bakit hindi siya ang tumawag? Habang bumabaybay ang kanyang sasakyan sa kalsada patungo sa ospital, isang malalim na takot ang bumalot kay Marco. Takot hindi lang sa maaaring mangyari sa kanyang anak, kundi sa posibilidad na muli na namang may tinatagong lihim ang kanyang asawa. Pagkarating ni Marco sa ospital, halos hindi niya naisip kung saan ipaparada ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at patakbong pumasok sa emergency room. Hindi alintana ang kaba at takot na bumabalot sa kanya. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nakita ang anak niyang nakaratay sa kama, nakasuot ng hospital gown, may benda sa ulo at may mga pasa sa braso. Halatang napuruhan ito at sa sandaling yon, parang may bumagsak na mabigat na bato
sa dibdib ni Marco. "Anak," mahina niyang bulong habang papalapit. Bago pa siya tuluyang makalapit, isang doktor ang sumalubong sa kanya. Isang seryosong ekspresyon ang bumakas sa mukha nito na lalong nagpatindi sa kaba ni Marco. "Mr. Marco Ramirez?" tanong ng doktor na agad niyang tinanguan. "Ako po ang attending doctor ng anak ninyo. Ay, gusto ko lang ipaalam na nasa stable na siyang kondisyon. Pero..." Saglit na tumigil ang doktor. Tila iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon. "Nagkaroon siya ng matinding tama sa ulo. Kailangan nating obserbahan ang kanyang lagay sa loob ng susunod na 24 oras para matiyak na walang internal bleeding o long-term effects sa kanyang utak." Parang nagdilim ang paningin ni Marco. Hindi niya alam kung paano iisipin ang mga susunod na mangyayari. Mabilis siyang lumingon sa anak niya. Maputla ang mukha nito. Tila mahimbing na natutulog pero halatang dumaan sa matinding sakit. "Paano po ito nangyari, Dok?" tanong niya. Pilit na pinipigil ang paninikip ng kanyang dibdib. "Base sa initial reports na-aksidente siya malapit sa isang private resort. Nahulog siya mula sa mataas na bahagi ng pool area." Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Private resort?" Napakunot ang noo niya. Bakit nasa isang resort ang anak niya? At higit sa lahat, nasaan si Ana? Bakit wala siya rito? Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Pinilit niyang huminga ng malalim. Isang magandang pakiramdam ang unti-unting bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na tila hindi lang aksidente ang nangyari, may ibang bagay pa siyang kailangang malaman. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang anak, hindi mapakali si Marco. Pilit niyang inuunawa ang nangyari, ngunit mas marami pang tanong kaysa sagot ang bumabagabag sa kanya. Maya-maya, lumapit ang kasambahay na kasama ng anak niya nang mangyari ang aksidente. Ayon dito, pauwi na sila galing sa eskwelahan nang humiling ang bata na dumaan saglit sa park na malapit sa isang private resort. Wala namang nakitang masama ang kasambahay, kaya pumayag siya. Habang naglalaro ang bata, saglit siyang lumingon upang sagutin ang isang tawag. Ngunit sa isang iglap, nang bumalik ang tingin niya sa bata, wala na ito sa kanyang tabi. Nataranta siyang naghanap, inikot ang buong park, hanggang sa marinig niya ang sigaw ng ilang tao mula sa loob ng resort. Doon niya nakita ang anak ni Marco, nakalugmok sa gilid ng pool, basang-basa, hindi gumagalaw at may sugat sa ulo. Habang naririnig ang kwento, parang lumulubog si Marco sa upuan. May kung anong matinding kaba ang sumisikip sa kanyang dibdib. Paano ito nangyari? Paanong napunta ang anak niya sa loob ng resort? At higit sa lahat, bakit tila may kulang sa kwento? Hindi niya alam kung paranoia lang ba ito, pero may nararamdaman siyang hindi tama. Hindi lang ito isang simpleng aksidente at kailangang malaman niya ang buong katotohanan. Habang pinoproseso ni Marco ang mga nangyari, may isa pang impormasyon na lalong nagpalala sa kanyang kutob. Si Ana ang tumawag sa kasambahay bago ang insidente. Ayon sa kasambahay, bago sila lumabas ng paaralan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ana. Sinabi nitong may kailangang asikasuhin saglit at huwag nang ipaalam kay Marco. Wala namang iniisip na masama ang kasambahay, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayon, tila may koneksyon ito sa nangyari sa bata. Nanigas siya sa kinatatayuan habang paulit-ulit niyang iniisip ang mga posibilidad. Bakit kailangang sa kasambahay pa magpaalam si Ana, pero sa kanya hindi? Ano bang importanteng ginawa nito noong mga oras ng aksidente? At bakit nang malaman nitong na-aksidente ang kanilang anak, hindi man lang ito nagmandaling pumunta sa ospital? Muli siyang napatingin sa kanyang anak na nakahiga pa rin sa kama. Walang kamalay-malay sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Napakuyom siya ng kamao. Kailangan niyang hanapin si Ana.
Kailangan malaman niya ang buong katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Habang si Marco ay abala at aligaga sa kanilang anak sa ospital, si Ana naman ay nasa isang lugar na malayo sa anumang ingay ng lungsod. Isang pribadong hotel room sa labas ng bayan. Matagal na niyang pinaplano ang araw na ito. Isang lihim na pakikipagtagpo na hindi dapat malaman ng sinuman, lalong-lalo na ng kanyang asawa. Sa mga nagdaang buwan, pilit niyang ipinapakita kay Marco na nagbago na siya, na mas pinahalagahan na niya ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang bitawan. Isang bahagi ng nakaraan na patuloy siyang hinahatak pabalik. Habang abala siya sa taong kasama niya sa kwartong yon, hindi niya namalayan ang sunod-sunod na mga tawag sa kanyang telepono. Nakapatay ito. Iniwasan niya ang anumang posibleng istorbo sa sandaling yon. Ang tanging iniisip niya ay ang kasalukuyang nararanasan. Isang maling desisyon na alam niyang magdadala ng mas malaking problema kung sakaling matuklasan ni Marco. Hindi niya alam na sa parehong oras, isang trahedya na pala ang naganap. Ang anak nilang dapat ay nasa ligtas na mga kamay ay ngayon nakaratay sa isang ospital, sugatan at walang malay. At ang mas masakit, wala siya roon nang kailangan siya nito. Nang tuluyang bumukas ang kanyang telepono, isang bugso ng mga mensahe at hindi nasagot na tawag ang bumungad sa kanya. Nanlumo siya. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Alam niyang huli na ang lahat at anuman ang kanyang dahilan, hindi ito kailanman magiging sapat upang mapatawad siya ni Marco. Pagdating ni Marco sa kanilang bahay, hindi niya alam kung paano niya pipigilan ang nag-aalab niyang emosyon sa kanyang dibdib. Galing siya sa ospital. Pagod, puno ng pag-aalala sa anak nilang nakaratay sa kama, at higit sa lahat, galit. Galit hindi lang dahil sa nangyari sa anak nila, kundi dahil sa mas malalim na dahilan, ang pag-alis ni Ana noong panahong pinakakailangan ito. Pagpasok niya sa kanilang bahay, halos sumabog ang tensyon sa loob ng kanyang ulo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at ang kanyang mga kamay ay nakuyom sa tindi ng emosyon. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang magiging usapan nila. Pero isa lang ang sigurado, hindi na niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa mga katotohanang unti-unting lumalantad sa kanya. At parang itinakda ng pagkakataon, sakto namang dumating si Ana. Pagpasok nito sa pinto, may kaswal na ekspresyon sa mukha. Nagkunwaring walang alam sa kung ano ang nangyari. Nakasuot ito ng magandang bestida, mukhang maayos, at hindi man lang mukhang nagmamadaling. Nang makita siya ni Marco, sandaling natigilan si Ana. Waring nagulat sa presensya ng asawa, ngunit mabilis din itong ibinalik ang kanyang composure. Pilit nang ngumiti at nagmamadaling isinara ang pinto sa likuran. Sa isang iglap, hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Parang may sumabog sa kanyang loob at ang lahat ng emosyon na kinikimkim niya mula pa kanina ay tuluyang lumabas. Ana, baka nakakalimutan mo na may pamilya ka. Halos dumagundong ang boses niya sa buong bahay. Napakurap si Ana. Halatang hindi inaasahan ng ganitong pangyayari. Marco, ano ba? Bakit ang init ng ulo mo? Hindi napigilan ni Marco ang sarili. Bakit? Bakit? Wala ka bang ideya sa nangyari kanina? Habang wala ka, habang kung saan-saan ka naglilibot, ang anak natin nasa ospital, sugatan walang malay, at halos hindi ko alam kung kailan magigising. Nanlaki ang mga mata ni Ana, kunwari walang alam. Ano? Ano bang sinasabi mo? Tanungin mo sarili mo kung anong sinasabi ko. Patuloy na bulyaw ni Marco. Nasaan ka, Ana? Nasaan ka habang anak natin nangangailangan ng ina niya?
Saglit na natigilan si Ana. Waring hindi alam kung paano sasagot. Ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Pilit na ikinubli ang pag-aalalang biglang bumalot sa kanya. Marco, hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam sa nangyari. Halos mapatawa si Marco sa desperadong depensa nito. Wala kang alam. Sinong niloloko mo? Tumawag ka sa kasambahay natin bago mangyari ang lahat. Sinabi mong aalis ka saglit at huwag sa akin ipapaalam. At alam mo kung anong mas masakit? Kung kailan kailangan ka ng anak natin, hindi ka man lang sumipot. Doon na tila nawalan ng depensa si Ana. Hindi ito nakasagot agad. Napalunok siya. Ngunit halatang pilit niyang iniisip kung paano maipapaliwanag ang sarili. Saan ka ba talaga nanggaling, Ana? Muling tanong ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ay hindi nasigaw. Isang malamig na tanong, punong-puno ng pagdududa at sakit. Hindi na nakasagot pa si Ana. Napatitig siya sa kanyang asawa. Kita sa mukha ang gulong-gulo niyang isip. Ngunit para kay Marco, sapat na ang katahimikan nito. Minsan, hindi kailangan ng salita para malaman ang sagot. Napalunok siya. Itinulak ang sariling hindi pa sumuko sa posibilidad na may ibang paliwanag dito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marco na tuluyan ng gumuguho ang tiwala niya kay Ana. At sa sandaling yon, alam niyang hindi na niya basta-basta may babalik ang lahat ng dati nilang pinagsamahan. Sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ni Marco at Ana, para silang isang malakas na bagyo sa kanilang galit at hinanakit sa isa't isa. Pareho silang hindi nagpapatalo. Si Marco, puno ng paninisi at sakit, at si Ana, hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang sarili. Ang kanilang boses ay alingaw-ngaw na sa buong bahay. Wala silang pakialam kung sino ang makarinig. At sa sandaling yon, tila naglaho ang lahat ng pagmamahal na dati nilang pinagsaluhan. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Sa sobrang galit ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nang makita niyang ang kasambahay nila sa ospital ang tumatawag, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Parang may masamang balitang parating. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag at sa mga sumunod na segundo, biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang init ng galit niya kay Ana ay biglang napalitan ng matinding kaba. Nanlabo ang kanyang paningin, nanghina ang kanyang mga tuhod at halos mabitawan niya ang telepono. Para siyang natuliro, hindi alam kung paano magre-react. Parang huminto ang mundo sa sinabi ng kasambahay. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nagbago rin ang ekspresyon ni Ana. Kung kanina ay puno ito ng depensa at pagsisinungaling, ngayon ay biglang napalitan ng takot at pag-aalala. Nang makita niya ang reaksyon ni Marco, tila na pagtunto nito na may hindi magandang nangyayari. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Mabilis niyang dinampot ang susi ng sasakyan at patakbong lumabas ng bahay. Wala na siyang pakialam kung kasunod ba niya si Ana o hindi. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Habang binabagtas niya ang kalsada patungo sa ospital, hindi niya mapigilan ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagsimula nang bumaha ang iba't ibang alaala sa isip niya. Ang masasayang sandali nilang mag-ama, ang halakhak ng kanyang anak, ang mga pangakong binitawan niya rito na lagi siyang magiging ligtas. Ngunit ngayon, sa isang iglap, tila isang patlang lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Nanginginig ang kanyang kamay sa manibela. Pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Ngunit hindi niya kayang isantabi ang takot. Alam niyang maaaring ito na ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay at hindi niya alam kung paano niya kakayanin.
kung tuluyang mawala sa kanya ang anak nila. Pagdating ni Marco sa ospital, halos hindi niya maalala kung paano siya nakababa ng sasakyan. Mabilis niyang tinakbo ang pasilyo, walang pakialam sa mga taong nasasalubong niya. Ang mundo niya ay umikot lamang sa isang bagay, ang makita ang kanyang anak, ang mahawakan ito at ang marinig na buhay pa ito. Ngunit pagdating niya sa pintuan ng kwarto, natigilan siya. May kakaibang katahimikan ng bumalot sa paligid. Wala siyang narinig na tunog ng makina. Wala ang dating ingay ng monitor na sumusukat sa pintig ng puso ng kanyang anak. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sa loob, nakita niya ang kasambahay na tahimik na umiiyak sa tabi ng kama. Ang doktor ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko. Tila hindi alam kung paano ipapahayag ang masamang balita. At ang anak niya, nakaratay ito sa kama, payapang nakapikit, ngunit wala ng buhay. Parang may malakas na suntok na dumiretso sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang kaninang mabilis na tibok ng puso niya ay biglang bumagal. Parang pinipigilan ng sarili na tanggapin ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak. Pilit niyang hinanap ang anumang senyales ng buhay. Isang paggalaw, isang mahina ngunit tiyak na paghinga. Kahit ano na magpapatunay na hindi pa ito tuluyang nawala. Ngunit wala talaga. Sa likuran niya narinig niyang dumating si Ana. Humahangos ito. Parang ngayon lang niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Nang makita nito ang anak nilang wala ng buhay, bigla itong napasigaw at napaluhod sa sahig. Humahagulgol sa pagkawala ng pinakamamahal nilang supling. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay tila lumabo. Ang kanyang paligid ay nagmistulang anino at ang tanging naririnig niya ay ang mabibigat niyang paghinga. Parang may nabasag sa loob niya. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nawala kasabay ng anak nila. Matagal siyang nanatiling nakaupo sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang malamig na kamay ng kanyang anak. Unti-unting bumigat ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang luha. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ito. Hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang buhay matapos ang trahedyang ito. Pero isang bagay ang alam niya. Hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili sa hindi niya pagprotekta sa kanyang anak. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kailan niya kayang tignan si Ana sa parehong paraang muli. Lumipas ang ilang araw, ngunit para kay Marco, parang huminto ang oras. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi pa rin matanggap ng kanyang puso. Sa araw ng libing, bumuhos ang ulan. Tila nakikiramay ang langit sa bigat na kanilang pinagdadaanan. Tahimik na nakatayo si Marco sa harap ng maliit na taul. Nakatitig sa pangalan ng kanyang anak na nakaukit sa marmol. Hindi niya kayang basahin ito nang hindi nanginginig ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya, hindi ito totoo na sa kahit anong sandali ay magigising siya mula sa bangungot na ito. Sa kanyang tabi, si Ana ay walang tigil sa pagluha. Nakayuko, habang mahigpit na hawak ang puting rosas na kanina pa niya hindi magawang ibaba sa ibabaw ng kabaong. Pilit siyang tinutulungan ng kanyang mga kamag-anak, ngunit wala na itong ibang nagawa kundi ang umiyak. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Marco. Wala siyang sinabi. Wala siyang ipinakitang emosyon maliban sa matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya, lungkot o kawalan ng pag-asa. Marahil lahat. Isa-isa nang naghagis ng bulaklak ang mga tao sa libingan, tanda ng kanilang huling pamamaalam. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang isang puting liryo.
ang paboritong bulaklak ng kanyang anak. Itinapat niya ito sa labi at marahang bumulong nang hindi marinig ng iba. Isang huling paalam. Isang pangakong hindi niya bibitawan na hahanapin niya ang sagot na hindi matatapos dito ang lahat. Nang tuluyang nailibing ang anak nila, unti-unting nagsialisan ng mga tao. Ngunit si Marco, nanatiling nakatayo sa harap ng puntod. Kahit nung tuluyang tumigil ang ulan at halos siya na lang ang natira. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang tawanan ng kanyang anak, ang masasayang araw nilang magkakasama, at ang mga pangarap ng bata para sa kanyang sarili na hindi na niya matutupad. At sa kanyang puso, unti-unting tumibay ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang pangangailangang malaman ang buong katotohanan dahil ramdam niyang hindi ito isang simpleng aksidente at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Natapos na ang araw ng libing, pero para kay Marco, ang sakit ay hindi humuhupa at sa halip, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pangungulila at kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Simula ng araw na mawala ang kanilang anak, hindi na niya pinansin si Ana. Hindi niya kayang tignan ito. Hindi niya kayang pakinggan ang kahit anong sasabihin nito. Ang bawat kilos ni Ana ay nagpapaalala lamang sa kanya ng araw na nawala ang kanilang anak. At sa isang bahagi ng kanyang puso, hindi niya maiwasang isisi ito sa kanya. Sa loob ng bahay, naging malamig ang kanilang pagsasama. Wala nang lambing, wala nang usapan, at higit sa lahat, wala nang tiwala. Si Marco ay mas naging tahimik. Palagi nakababad sa kanyang sariling mundo. Hindi iniintindi ang presensya ni Ana at tanging yung isa na lang nilang anak na natitira ang iniintindi niya at sa halip, inubos niya ang kanyang oras sa paghahanap ng kasagutan. Sa kanyang pagsisiyasat, binalikan niya ang araw ng aksidente. Pinuntahan niya ang parking malapit sa private resort kung saan huling nakita ang kanyang anak. Kinausap niya ang ilang mga empleyado at nagtanong tungkol sa mga pangyayari noong araw na yon. At doon niya nakuha ang isang impormasyong nagpabago sa lahat. May isang witness ang nagsabi na nakita nilang tumatakbo ang bata papunta sa resort. Halata raw sa kilos nito na may hinahabol o gustong makita. Hindi ito nagdalawang isip kahit walang kasama, kahit dapat hindi ito nandoon. At ayon sa kanila, may isang tao din daw silang nakita sa resort noong mga oras na yon. Isang babaeng kahawig daw ng anak ko. Pinakita ni Marco sa kanila ang litrato ni Ana at sabay-sabay silang sumagot na siya nga daw yon ang hinahabol ng bata. Dito nanlamig ang katawan ni Marco. Hindi na niya kailangang tanungin pa ang sarili kung sino ang hinabol ng anak niya noong araw na yon. Hindi niya kailangang maghanap pa ng ibang ebidensya dahil ngayon, malinaw na sa kanya ang dahilan kung bakit napunta sa resort ang anak nila, kung bakit ito napalayo sa kasambahay, at kung bakit ito napadpad sa pool. Dahil nakita nito si Ana. At kung anuman ang dahilan ni Ana para nandoon, yon ang susunod niyang aalamin dahil hindi na lang ito basta aksidente. May mas malalim pang dahilan sa pagkawala ng kanilang anak at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nalalaman. Kinabukasan, maagang nagtungo si Marco sa private resort kung saan huling nakita ang kanyang anak bago ang trahedya. Tahimik siyang pumasok sa main entrance, diretso sa front desk at walang anumang pag-aalinlangan. Hiniling na makausap ang manager. Maigi na lamang at kakilala niya ang may-ari nito kaya pwede siyang maka-access sa CCTV. Hindi siya nagpakita ng emosyon, ngunit sa loob niya, naglalagablab ang galit at pangungulila. Ilang sandali lang at pinapasok na siya sa security room. Isang maliit na opisina ito na puno ng mga monitor at computer na may control sa CCTV footage ng buong resort.
Agad siyang umupo habang ang security personnel ay naghahanda upang ipakita ang footage ng araw ng insidente. Habang ipiniplayback ang CCTV, tumutok ang tingin ni Marco sa screen. Isa-isa niyang binubusisi ang bawat galaw, bawat anino, bawat detalye na maaring magbigay linaw sa kanyang hinala. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Tanging mga bisitang dumadaan, mga staff na naglalakad. Normal na gawain sa isang resort. Pero paglipas ng ilang minuto, biglang lumitaw sa screen ang isang pamilyar na figura ni Ana. Nakita niya itong pumasok sa resort. Suot ang isang simpleng bestida at sunglasses. Tila may hinihintay. Diretso itong naglakad papunta sa isang villa sa dulo ng resort. Malayo sa mga tao at tila iniiwasang makita siya. Napakuyom ng kamao si Marco. Patuloy siyang nanood hanggang sa isang lalaki ang lumapit kay Ana. Hindi niya agad nakita ang mukha nito. Ngunit batay sa kilos, tila pamilyar na sila sa isa't isa. Pumasok sila sa loob ng villa at doon na natapos ang footage sa eksenang yon. Daig pa niya ang tumakbo ng ilang kilometro sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ang lalaking yon? At higit sa lahat, ano ang relasyon nilang dalawa ni Ana? Habang nakatitig siya sa screen, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Kailangan niyang alamin ang buong kwento. Hiningi niya ang clip na yon at sa pagkakataong ito, hindi na siya magdadalawang isip na harapin si Ana. Pag-uwi ni Marco, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang mga eksenang nakita niya sa CCTV ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit pinilit niyang itago ang kanyang emosyon. Hindi pa ito ang tamang oras para komprontahin si Ana dahil bukod sa hindi pa niya alam ang buong katotohanan, ay ayaw niyang masira ang gabing yon. Dahil pagpasok niya sa bahay, ay agad niyang narinig ang masasayang halakhak mula sa sala. Sa paglingon niya, nakita niyang magkasamang nakaupo sina Ana at ang kanilang panganay na anak. Naglalaro ng board game sa mesa. Kitang-kita ang ngiti sa mukha ng anak habang tinuturuan ito ni Ana. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang isang eksenang dati ay pangkaraniwan lang sa kanila. Isang ina at anak na masayang nagbabanding. Nanatili siyang tahimik sa may pintuan. Pinagmamasdan ng dalawa. Ilang linggo na rin siyang malamig kay Ana. At kahit may galit at duda ang namuo sa puso niya, hindi niya kayang sirain ang sandaling yon para sa kanilang anak. Sa kabila ng lahat, gusto niyang mapanatili kahit paano ang normal sa buhay nito. Huminga siya ng malalim. Isinantabi muna ang bigat ng kanyang natuklasan at dahan-dahang lumapit sa dalawa. Tumabi siya sa anak nila at pinilit ang isang mahinang ngiti. Pilit na isinasantabi ang galit na bumabagabag sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban ni Marco. Alam niyang may katotohanang kailangang lumabas, pero hindi muna ngayon. Sa ngayon, magpapanggap muna siyang walang alam at maghihintay ng tamang pagkakataon upang harapin si Ana. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Marco at Ana. Kahit may mga tanong pa rin sa isip ni Marco, pinili niyang isantabi ang kanyang mga hinala. Hindi niya na muling binuksan ang usapin tungkol sa resort at sa paglipas ng panahon, inakala niyang tapos na ang lahat ng pagsubok sa kanilang pamilya. Hanggang sa isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling gumuho sa isip ni Marco. Habang tahimik silang kumakain, biglang tumigil si Ana sa pagsubok. Napatigil ito, namutla at saka mabilis na tumakbo papunta sa lababo. Sa gulat ni Marco, nakita niyang naduduwal ito. Pilit iniluluwa ang kinain. Hawak ang tiyan. Parang nahihilo ito habang patuloy na naduduwal. Mama, okay ka lang ba?
Tanong ng anak nila. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Isang malamig na pakiramdam na naman ang gumapang sa kanyang katawan. Habang nakayuko si Ana sa lababo, parang may bumalik na alaala sa isip ni Marco. Ang huling beses na nakita niya ito sa resort, ang misteryosong lalaking kasama nito at ang mga hinalang pilit niyang kinalimutan na. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi maalis ang tingin kay Ana. Hindi. Imposible. Pero kung tama ang kanyang hinala, mukhang hindi pa tapos ang bangungot na kanyang inakala niyang nalampasan na nila. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Ana na magpatingin sa doktor. Nararamdaman na niyang may kakaiba sa kanyang katawan dahil madalas siyang mahilo, naduduwal sa umaga at mabilis mapagod, pero ipinagsawalang bahala niya lang ito. Sa kabila ng pangamba, pinili niyang itago muna ito kay Marco at nagpa-check up ng mag-isa. Habang nakaupo siya sa klinik, kinakabahan niyang hinintay ang resulta ng kanyang pagsusuri. Ilang minuto pa, pumasok ang doktor na may hawak na medical report. Huminga muna ito bago nagsalita. Congratulations, Mrs. Ramirez. Buntis po kayo. Parang tumigil ang mundo ni Ana. Napatulala siya sa harap ng doktor. Hindi alam kung matutuwa o matatakot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o paano ito tatanggapin. Pero isang katotohanan lang ang malinaw sa kanya dahil hindi si Marco ang ama ng dinadala niya. Mabilis siyang nakaramdam ng takot. Matagal na silang hindi nagtatalik ng kanyang asawa. Hindi na kailangang magtanong pa dahil alam na niya kung kanino ang batang nasa sinapupunan niya. Napakuyom siya ng kamao. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya ito ipapaliwanag kay Marco? Masisira ang pamilya nila at baka tuluyan siyang itakwil nito. Sa kanyang isip, nagsimula nang bumuo ng isang plano si Ana. Alam niyang hindi siya pwedeng mahuli. Kailangan maisalba niya ang sarili bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam ay natuklasan na ni Marco ang pagtataksil niya dito. Pagka-uwi ni Ana mula sa klinik, hindi siya mapakali. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inisip kung paano ipapaliwanag kay Marco ang kalagayan niya o kung dapat pa ba niyang sabihin ang totoo. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik na nakaupo si Marco sa sofa. Parang matagal na siyang hinihintay. May malamig na ekspresyon sa mukha nito at sa unang tingin pa lang, alam na niyang may kakaiba. Iba ang pakiramdam niya, parang may bumabalot na bigat sa paligid. Hindi pa man siya nakakapagsalita, binalingan siya ni Marco ng matalim na tingin. Umupo ka, Ana. Mahinahon ngunit may diin na sabi nito. Napalunok siya. Sa tagal ng kanilang pagsasama, alam na alam niya ang tono ng boses ng asawa at sa pagkakataong ito, ramdam niyang may nalalaman na ito. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Dahan-dahan siyang naupo sa kabilang sofa, iniwas ang tingin kay Marco. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Marco. Kanina ka pa balisa, Ana? Saad nito habang kinukuha ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginawa mo noong araw ng aksidente ang anak natin? Napakabigat ng tanong na yon. Para bang may sumabog sa loob ng dibdib ni Ana. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang idaan sa palusot. Pero iba ang pakiramdam niya. Parang hindi ito isang simpleng tanong lang. Marco, anong ibig mo sabihin? Pilit niyang sagot. Tinatago ang kaba sa kanyang boses. Isinaksak ni Marco ang flash drive sa laptop at iniharap sa kanya ang screen. Tingnan mo to, Ana. Baka sakaling maalala mo. Dahan-dahang nag-play ang isang CCTV footage sa screen.
Kita roon ang isang babae na siya mismo na pumasok sa isang private resort. Mahigpit niyang kinagat ang labi habang pinapanood ang sarili niyang lumalakad sa isang villa. Hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aalinlangan. At pagkatapos, lumitaw sa screen ang isang lalaki. Para bang nanlamig ang buong katawan ni Ana. Hindi na niya kailangang makita pa ang mukha ng lalaki. Alam na niya kung sino yon. Sino siya, Ana? At bakit ka nandoon habang anak natin ay naghahanap sa'yo? Nanikip ang dibdib ni Ana. Hindi agad nakasagot. Ano pa bang itinatago mo? Hindi pa ba sapat ito? Dagdag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Nakita ng anak natin na pumasok ka roon. Kaya siya tumakbo papunta sa resort. At anong nangyari? Napalayo siya sa yaya, napunta sa pool, at hindi na nakaligtas. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari roon? Napayuko si Ana, hindi makatingin sa asawa. Nangingilid na ang luha niya, ngunit alam niyang wala na siyang lusot. Marco, patawarin mo ako. Napangisi si Marco at puno ng pait. Patawad? Patawad lang ba sasabi mo? Alam mo bang ilang buwan kong pinilit na kalimutan ito? Pinilit kong bumalik tayo sa dati. Pero sa huli, bumabalik pa rin ang katotohanan. At ngayon, Ana, sabihin mo sa akin, sinong ama nagdinadala mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Ana para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano mo nalaman? Napailing si Marco. Hindi na kailangan ng ebidensya para malaman ko. Matagal na tayong hindi nagsisiping, Ana. Hindi mo na kailangang itanggi. Sabihin mo na lang kung sino siya. Sa puntong yon, tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Ana. Napagtanto niyang wala ng kwenta ang pagsisinungaling. Wala ng takas sa katotohanang kinatatakutan niya. Nanginginig ang kanyang labi nang bumulong siya ng isang pangalan. At sa sandaling marinig ito ni Marco, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nang marinig ni Marco ang pangalan na binanggit ni Ana, parang tumigil ang kanyang mundo. Isang matinding sakit at galit ang sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang pighati sa pagkawala ng anak nila o ang pagkasuklam sa pagtataksil ng asawa niya. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan. Napakuyom ang kamao, habang si Ana naman ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Si Rico? Halos pabulong, ngunit may bahid ng paninikip ng lalamunan na tanong ni Marco. Unti-unting tumango si Ana, hindi makahanap ng tamang salita upang ipaliwanag ang sarili. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari ito. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi mo alam? Naputol ang pagsasalita ni Ana nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco sa buong bahay. Pinagkatiwalaan kita, Ana. Pinilit kong kalimutan ang mga hinala ko noon. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko sa katotohanan dahil ayoko masira ang pamilya natin. Pero ano? Niloko mo ako. Pinatay mo ang anak natin sa mga kasalanan ginawa mo! Napaiyak na ng tuluyan si Ana. Halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Marco, hindi ko gusto ang nangyari. Nagkamali ako. Pero minahal kita. Minahal ko ang pamilya natin. Hindi ko sinadyang saktan ka. Hindi mo sinadya? Mapait na natawa si Marco, punong-puno ng hinanakit. Sinadya mong magtaksil. Sinadya mong itago sa akin. Sinadya mong ipahamak ang pamilya natin. At anong akala mo, Ana? Na hindi ko malalaman? Tahimik lang si Ana, nanginginig. Alam niyang wala na siyang maidadahilan. Huminga ng malalim si Marco. Pilit pinapakalma ang sarili
kahit ramdam niyang nasa sukdulan na ang kanyang galit. Wala ka ng ibang sasabihin, Ana. Wala ka ng ibang magagawa. Alam mo kung ano pa ang mas masakit? Hindi lang ako nawala sa'yo, pati ang anak natin. At ngayon, ang pamilya natin, tapos na. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Marco, huwag mong gawin ito. Patawad, Marco. Patawarin mo ako. Kailangan kita. Pero hindi na siya pinakinggan ni Marco. Tumalikod ito, naglakad palayo, habang si Ana ay naiwan sa sofa, umiiyak, desperadong umaasang may pag-asa pang bumalik ang dating sila. Pero alam niyang huli na ang lahat. Wala nang babalik sa dati. Pagkatapos ng matinding paghaharap nila ni Ana, tuluyan nang nagpasya si Marco na tapusin na ang kanilang relasyon. Wala nang natitirang tiwala, at kahit anong pagsisisi ni Ana, alam niyang hindi na ito may babalik. Kinaumagahan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Tahimik siyang bumaba ng hagdan at nakita si Ana nakaupo sa sofa. Namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Alam nitong darating ang araw na ito, pero hindi pa rin ito matanggap ang realidad. Umalis ka na. Malamig ang boses ni Marco, walang bahid ng awa. Wala kang dadalhin kundi ang mga damit mo. Wala nang ibang mapupunta sa iyo, Ana. Napatungo si Ana. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang tumayo. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Marco. Marco, wala na ba talagang pag-asa? Kahit para sa anak natin? Napangisi si Marco, punong-puno ng pait. Para sa anak natin? Ana, naalala mo pa ba siya? Dahil sa mga ginawa mo, nawala siya. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, hindi mo sana ginawa ito. Wala nang nagawa si Ana kundi tahimik na tumango. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi na magbabago ang desisyon ng asawa. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat upang kunin ang ilang gamit na maaari niyang dalhin. Habang nag-iimpake si Ana, kinausap naman ni Marco ang kanilang panganay na anak. Inipon nito ang lakas ng loob upang ipaliwanag ang sitwasyon. Anak, alam kong mahirap tanggapin, pero maghihiwalay na kami ng mama mo. Hindi na kami pwedeng magsama. Tahimik lang ang bata, halatang malungkot, pero may pagkaunawa sa kanyang mga mata. Alam ko, Papa, naririnig ko ang away niyo at alam kong hindi mo na siya mapapatawad. Napabuntong hininga si Marco at mahigpit na niyakap ang anak. Pangako, anak, hindi kita pababayaan. Magiging maayos tayo kahit hindi na natin kasama ang mama mo. Makalipas ang ilang oras, bumaba na si Ana. Wala na siyang ibang dala kundi 2 maleta na puno ng damit. Ang dating marangyang buhay na kanyang inakala ay naglaho na parang bula. Bago siya lumabas ng pinto, sinubukan niyang lingunin si Marco sa huling pagkakataon. Umaasang may kahit katiting na pagsisisi ito sa ginawa niyang pagtataboy sa kanya. Pero malamig lang itong tumingin sa kanya. Walang emosyon, walang bakas ng pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga mata nito. At sa huling pagkakataon, tumalikod na si Ana at lumabas ng bahay. Kinagabihan, habang nakaupo si Marco sa kanyang opisina sa bahay, napagdesisyonan niyang muling silipin ang ilan sa kanilang lumang dokumento. Binuksan niya ang isang lumang drawer at inilabas ang mga folder ng kanilang dating mga transaksyon. Isa-isa niyang binuklat ang mga papeles. Sinusuri kung saan napunta ang perang kanyang ipinagkatiwala kay Ana. Maya-maya pa, may isang sobre ang nakakuha ng kanyang atensyon. May laman itong mga resibo, bank statements, at ilang dokumento na may pirma si Ana. Nang basahin niya ang mga ito, unti-unti siyang nanlumo. Ang perang sinasabing inilaan ni Ana para sa negosyo ay hindi kailanman napunta sa isang lehitimong investment. Sa halip,
Napunta ito sa mga mamahaling alahas, designer bags, at maluhong hotel accommodations. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay nang makita niyang ilang malaking halaga ng pera ang inilipat sa isang bank account na hindi sa kanya nakapangalan. Sinuri niya ang numero ng account at doon niya nakita ang hindi niya inaasahang pangalan. Si Rico. Halos mabitawan niya ang hawak na papel. Lahat ng perang pinaghirapan niya, ang perang itinabi niya para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, ay hindi lang basta nawala, kundi ginamit ni Ana upang buhayin ang kalaguyo nito. Nanginginig sa galit at napasandal siya sa kanyang upuan. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang kasinungalingang itinago ni Ana. Hindi lang siya pinagtaksilan, kundi ninakawan pa siya ng harapan. Pagkalipas ng ilang taon, nanatiling maayos ang buhay ni Marco. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, nanatili siyang matatag at mas lalo pang umunlad ang kanyang negosyo. Napalaki niya ng maayos ang kanyang panganay na anak na ngayon nag-aaral na sa isang mamahaling universidad. Natutunan niyang hindi na lumingon sa nakaraan at sa halip, itinuloy niya ang buhay na may mas matibay na pundasyon para sa kanilang mag-ama. Isang araw, habang nasa isang business meeting, may lumapit sa kanya na isang dating kakilala. Sa di inaasahang pagkakataon, may balita itong dala tungkol kay Ana. Ayon sa nasagap niyang impormasyon, tuluyan nang nagsama si Ana at Rico matapos niya itong palayasin. Ngunit hindi naging maganda ang kinahinatnan ng kanilang relasyon. Ang perang kinurakot nila mula kay Marco ay hindi rin nagtagal. Dahil sa maluhong pamumuhay at walang matinong pinagkakitaan, unti-unting nalubog sa utang si Rico at kalaunan ay iniwan din si Ana para sa ibang babae. Ngayon, si Ana ay nabubuhay na lamang sa simpleng pamumuhay, malayo sa dating marangyang buhay na kanyang nakasanayan. Wala na siyang yaman, wala na siyang pamilya, at higit sa lahat, wala na siyang babalikan. Nang marinig ito ni Marco, hindi siya natuwa, pero hindi rin siya nakaramdam ng awa. Alam niyang ito ang bunga ng mga maling desisyong ginawa ni Ana noon. Hindi niya kailangang gumanti dahil alam niyang ang karma na mismo ang gumawa ng paraan. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak na lumalaki ng may mabuting direksyon sa buhay, napagtanto niyang tama ang naging desisyon niya noon. Ang bitawan ang taong sumira sa kanya at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Sa mga taong nagdaan ay may nakilala siya, si Belle, isang babaeng simple ngunit matalino, mabait at may malasakit sa iba. Isa itong entrepreneur na nakilala niya sa isang business conference. Sa simula, hindi niya inaasahang may mararamdaman siyang espesyal para rito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang napansin kung paano nito nabago ang pananaw niya sa buhay. Hindi katulad ni Ana si Belle. Hindi ito mahilig sa luho o material na bagay. Mas pinahalagahan nito ang pamilya, kasipagan at katapatan. Sa bawat pag-uusap nila, pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang kanyang mundo. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang buo na ulit siya. Hindi lang dahil sa muling pag-ibig, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili at palayain ang puso mula sa nakaraan. Habang yakap niya si Belle at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam niyang ito na ang bagong simula. Isang bagong kabanatang puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang mas magandang kinabukasan. Isang wakas na hindi lang pagtatapos, kundi isang bagong simula para kay Marco. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng perang nasa iyong bulsa o kayamanang iyong naipon. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling bagay, malalaking bahay, o marangyang pamumuhay. Ang tunay na yaman ay nasa kapayapaan ng puso at isipan. Ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi nang walang bigat ng pagsisisi o takot sa kinabukasan.
Ito ay nasa pagmamahal at tiwala ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Wakas.